Yung hotel na pinagtatrabahuhan natin, haunted daw. Sino yan? Sinong tumatawag sa akin? Who's there? Who's that? If you continue to work in this hotel, in 6 months, you will be dead. Kwentong Takip Silim. Sa mga kakwentong takip silim naming mahilig makinig sa mga narrations, huwag niyo pong kalimutan ha, bumisita kayo sa isa pa naming channel na Sitio Bangungot. Ito na ang pampatulog nyo, Sitio Bangungot. Magandang araw po, Sir Wilmore. Ako nga pala si Alex, isang OFW na nakatira dito sa Canada. Isa po ako sa mga fans ng kwentong takip silim. Nakababawas ng pangungulila sa Pilipinas yung pagkikinig sa mga Tagalog horror stories ninyo. Nanonood naman po ako ng siri dito, pero bukod sa mahal, mas gusto ko yung mga Tagalog na palabas at nakakatakot na mga kwento. Matagal na po ako rito sa Canada. Nadala ko na rin po dito yung mga ilang kamag-anak ko at may bahay na rin po kami. Gusto ko po sanang ikwento at i-share yung nakakatakot na nangyari sa akin at sa tuwing ko nung kabataan ko po. Bago po kami lumipat dito sa Canada, sa Amerika po muna kami unang nagtrabaho. 22 years old po ako noong lumipat ako sa Amerika para magtrabaho sa isang maliit at lumang hotel sa Alabama. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan ng hotel na pinagtatrabahuhan namin sa Alabama dahil hindi naman kasalanan ng may-ari na merong multo sa hotel na yon. Saka yung boss ko, si Ma'am Natasha, ay napakabait niya sa akin. At kundi dahil sa kanya ay hindi kami nakarating dito ng pamilya ko sa Amerika. Matandang hotel na po yun at sa huling balita ko ay sarado na raw po siya. Ang tiyuhin kong si Tito Jobert ang nagpasok sa akin sa hotel na yon dahil naghahanap sila ng isa pang bellboy at napakiusapan niya yung si Ma'am Natasha na doon ako magtrabaho. Alex! Dito! Tito Jobert! Salamat at andito ka na. Kanina pa ako naghihintay eh. Grabe. Ang lamig dito ah. Masanay ka na. Teka, may ekstrang makapal na jacket ako dito. Salamat, Tito. Kanina pa nga ako nangangatog sa lamig habang nag-aantay dito sa'yo. Nako, pasensya na. Traffic sa daan. Tara, sumakay ka na sa van. Yung jacket ko nandiyan sa loob. So, excited ka na ba sa bagong trabaho mo? Magugustuhan mo yun, sigurado ako. Oo naman, Tito. Pero medyo kinakabahan din. Hindi ko pa alam kung ano aasahan ko sa trabaho eh. Hindi pa ako magaling mag-English. Naku, huwag ka nang kabahan. Saka, yung mga makakatrabaho mo mas magaling ka pang mag-English doon. Ako nga hanggang ngayon, English Carabao pa rin magsalita. Talaga, Tito? Oo, yung si Edmund, yung cook ng hotel, negro yun na hindi nakapag-aral. Barok din yun mag-English, pero mabait yun. Ang magaling mag-English si Ma'am Natasha. Siya yung may-ari ng hotel. Tapos pamangkin niya si Chelsea, yung cashier at front desk natin. Ah, ganun po ba? Oo, kaya relax ka lang. Takot ka ba sa multo, Alex? Multo? Bakit mo naman natanong yan, Tito? Kasi yung hotel na pinagtatrabahuhan natin, haunted daw. Ha? Totoo po ba yan? May mga nakaranas na ba ng kababalagan doon?
Alam mo, Alex, mas mabuting wag mo nang isipin yan. Mas masaya pag hindi ka nag-iisip ng mga ganyang bagay. Kwan, teka. Narinig mo na itong joke na to? Alam mo ba yung tungkol kay Juan? Naku, grabe. Sumakay daw siya ng bus tapos... Tito, seryoso po ako. May nangyari na po ba sa inyo dun? Ay nako, Alex. Mas magandang mag-isip na lang tayo ng mga masayang bagay. Eh di ba masaya lang dapat? Oh, speaking of masaya, alam mo ba yung bago kong joke? Ganito yon. May 3 itlog na nag-uusap. Ay, nako. Tito naman eh. Iniiwasan mo lang naman yung tanong ko. Ay nako, Alex. Masarap tumawa kaysa matakot. Tiwala lang. Wala kang dapat ipag-alala. Hindi ako magtatagal sa hotel na yon kung may multo nga. Parang nadulas lang si Tito Jobert sa pagsasabi na haunted yung hotel, pero nung kinulit ko siya kung bakit haunted yung hotel, panay naman ang pagdededma niya sa mga tanong ko. Hindi man sinagot ni Tito Jobert ang tanong ko. Yung pag-iwas ng Tito Jobert ko sa mga tanong ko ay nagbigay ng kakaibang damdamin sa akin. Habang papalapit na kami sa hotel, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano nga ba ang mga misteryo na naghihintay sa hotel na papasukan ko. Oh, heto na tayo, Alex. Welcome sa bago mong tahanan. Salamat, Tito. Ready na po ako. Excited na akong magtrabaho sa hotel, pero kinukutuban ako dahil may nililihim sa akin ang tiyuhin ko. Hindi naman ako matatakotin, pero ako na nagsasabi sa inyo, Sir Wilmore. Mula noong nagtrabaho ako sa hotel na yon, ay naniwala akong totoo nga ang mga multo. Anak ng patola naman oh. Alex, ang gwapo mo naman sa suot mong uniform. Naku, bagay na bagay sa'yo maging bellboy. Abay tiyak na maglalaglaga ng mga panty ng mga Amerikanong tutuloy dito. Si Tito Jobert talaga oh. Ang lakas mambiro. Pero, salamat po ulit, Tito ah. Kaya lang, Tito, medyo parang kakaiba ang amoy nitong uniform ah. Bago po ba to? May amoy? Ha? Wala, bago yan. Bakit naman magkakaamoy yan? Ah, ganun po ba? Nga pala, Tito, sabi mo dati may kasama ka ditong Amerikanong bellboy? Ah, si Carl? Oo, siya yun. Carl po? Pero, bakit hindi na siya nagtatrabaho dito, Tito? Ano pong nangyari sa kanya? Ayusin natin tong kwelyo mo. Dapat maayos ang itsura mo sa harap ng mga guest. Pero Tito, ano po bang nangyari kay Carl? Naku, Alex. Halika na at ipapakilala kita sa mga tao dito sa hotel. Unahin na natin si Edmund, yung cook natin. Matutuwa yun na may bagong muka dito. Parang tanga itong si Tito Jobert ko. Lagi ko siyang nahuhuling nadudula sa mga sinasabi niya. Kagaya noong tungkol sa dating bellboy, Carl daw ang pangalan. Pero noong tinatanong ko yung ibang detalye doon kay Carl, panay naman ang iwas ng tanong, Sir Wilmore. Hindi ko na muna inisip kung anong nangyari doon sa dating bellboy dahil magsisimula na ako magtrabaho. Edmund, my friend! Jobert the Fartman, my friend! Meet my nephew. He is from the Philippines like me. His name is Alex. You know, like Alexander the Great. Alex, welcome to the team. You will love it here, my friend. I'm Edmund and I cook very good. You will get fat here, my friend.
Thank you, Edmund. The hotel, this is very good. The hotel, yes. Sorry if my English is not good. Walang problema, Alex. Wow, ang galing naman. Hindi ko in-expect yun, ha. Marunong kayo magtagalog. Konti lang. Dito na ako matagal at turo ako ni Jobert Tagalog. Oo, Alex. Nauna pa yan sa akin dito. Tapos, dahan-dahan siyang natutong magtagalog dahil sa akin. Yes, man. Bah, ang saya naman. Mabuti na nga yung ganun. Kasi dumudugo na yung ilong ko kaka-English eh. What? Your nose is bleeding? Come here. We go to the clinic. No, Edmund, it's just a joke. In the Philippines, we say our nose bleed when we talk English. I see, I see. Si Edmund na nga yata ang pinakamatagal dito sa hotel. Kaya't kabisado na niya ang lahat ng sulok dito. Yes, even the corners where the ghost hide. Matapos ipakilala ko kay Edmond, nagpunta naman kami ni Tito Jobert sa klinik kung saan naandoon si Nurse Michael. Madalas siyang wala sa hotel at pumupunta lang doon kapag mga nasa 10 ang taong nag-check-in sa hotel. Iilan kasi ang mga nag-check-in sa amin dahil bukod sa luma yung hotel, may mas magagandang hotel sa paligid namin. Nagsimula na akong magtrabaho. Inabutan ako ni Tito Jobert ng isang dictionary. Kinakailangan ko raw yon at malaki ang maitutulong noon kapag nakiharap ako sa mga nag-i-stay sa hotel. Kinabukasan, maga kaming gumising ni Tito Jobert. Dadating daw kasi si Ma'am Natasha, yung may-ari ng hotel. Ipakikilala daw niya ako at para maipaliwanag ng amo namin ang mga gagawin ko bilang bellboy ng hotel. Oh, Alex, nandito na tayo sa administration office. Ipapakilala kita kay Ma'am Natasha, yung may-ari ng hotel. Sige po. Hello there! You must be Alex. It's a pleasure to meet you. I've heard so much about you from Jobert. Po? Nice to meet you din, ma'am. So, I hope you're ready for your new role here. The responsibilities might be challenging at first, but I'm sure you'll adapt quickly. Just remember, we're all here to support you. And if you ever need anything, don't hesitate to ask. Communication is key in this industry, and I believe you'll catch on soon enough. Opo, ma'am. I will do my best. Walang problema, Alex. Medyo mabilis mag-English si Ma'am Natasha. Pero masasanay ka rin. Tatagalugin ko na lang kung nahihirapan ka. Is that right, Ma'am Natasha? That is correct, Jobert, but please don't call me ma'am. Like I told you, we don't do that here, even if I'm your boss. Sorry, ma'am. Oops. Sorry, Natasha. Don't worry, Alex. I know a little bit of Tagalog, since I have spent some time in the Philippines and I've learned a thing or two from Jobert. Yes, ma'am. Oops. I did it again. I mean Natasha. But don't worry. I will teach Alex English for him to be better. Jobert, I'm sure Alex will pick up English in no time. He seems like a smart young man. Opo. I mean, yes, ma'am. Yes, I am. Ganun nga, Alex. Kaya mo yan. Basta't huwag kang mahihiyang magtanong kung may di ka naiintindihan, ha? We're excited to have you on board, Alex. Welcome to the team. Salamat po, Ma'am Natasha. I mean, thank you, Natasha. Okay, now carry on with your duties. Thank you for your time. Salamat po, Ma'am Natasha. Napakabait ni Ma'am Natasha, Sir Wilmore. Maliit lang yung hotel na yon. Mga nasa 50 na kwarto lang ang meron doon. Dahil din maliit yung town kung nasaan yung hotel, kaya bihira yung mga tumutuloy na tao. Minsan 5 hanggang 7 lang yung nag-check-in sa isang linggo. Pinakamarami na siguro yung 30 na natulog doon. 2 lang kaming bellboy ni Tito Jobert at kapag marami nag-check-in, doon lang kami naghahanap ng part-time
na mga bellboy. Kami na rin ang naglilinis, maayos naman ang sweldo, di kaya sa Pilipinas, nalawit na ang dila mo sa katatrabaho. Ang liit naman ng sweldo. Nagsimula na akong magtrabaho at nakilala ko din si Chelsea, ang pamangkin ni Ma'am Natasha, at ang attendant ng front desk at cashier na rin. All right, Alex, let's go over your duties. First, always greet the guests with a smile. Make sure to assist them with their luggage and guide them to their rooms. Opo ma'am, pero ano po yung sinabi niyo ulit? Wait, sorry. Could you repeat it po again, ma'am? Always greet the guests with a smile. Then, assist them with their luggage and guide them to their rooms. Understand? Greet the guests. Smile. Luggage. Okay po. I understand. Yes, that's right. And if they ask for anything, just let me know or call for assistance. We want to make sure our guests are comfortable. Opo, ma'am. Yes, ma'am. I will call for assistance if needed. But Alex, there's one more thing you need to remember. Under no circumstances should you ever go to room 33. Never. Never ever go inside room 33, understand? Room 33? Why, ma'am? Just stay away from it, Alex. If you don't want to go insane, don't even think about going near that room. Crazy? Mabaliw? Bakit kaya? Why, ma'am? What's inside room 33? It's better if you just don't know. Trust me, just do your job and stay away from that room, understand? Yes, ma'am, yes. I will not enter room 33. Good. Now take a deep breath. Relax and go ahead with your duties. You'll do just fine. Salamat po, ma'am. Thank you. I'll be my best, ma'am. Sa bawat salita ni Chelsea, lalong nadaragdagan ang kaba ko, Sir Wilmore. Aaminin ko, iniisip kong pasukin yung room 33 para malaman ang laman nito. Pero natatakot hindi sa laman ng room 33, mas natatakot akong mawala ng trabaho at pabalikin sa Pilipinas. Ano nga ba ang meron sa loob ng pinagpapawal ng room 33? Here you go, Alex. This is the food for room 39. Be sure to deliver it quickly while it's still hot. Thank you, Edmund. I'll bring it up. Alex, listen carefully. When you walk down the hallway, you'll pass by room 33. Just keep walking. Don't stop, don't look around. Just go straight to room 39, understood? But why? What is inside room 33? May problema ba dun? It's better if you don't know, Alex. Trust me, just follow what I said. Don't stop in front of room 33, okay? Sir Edmund, ano ba talagang meron sa room 33? Oh, what is inside the room? Alex, it's better for you not to know. Just do as I say and you'll be fine. Now go, and deliver that food. Don't be late. Ano ba itong pinasok ko? Bakit parang lahat ng tao dito may tinatagong lihim? Ano ba naman kasing meron dun sa room 33? Habang tala-tala ko ang pagkain patungo sa room 39, ang bawat hakbang ko ay parang nagiging mas mabigat. Parang ang bigat ng pakiramdam ko nung dumating ako sa third floor, kung nasaan ang room 30 hanggang room 39. Kinikilabutan ako sa floor na yon kahit ilang beses na akong nakapunta doon. Nasa kabilang dulo ng elevator yung room 39 at talagang madadaanan ko yung room 33. Alam ko, mali yung ginawa ko. Pero parang may nagtulak sa akin na huminto sa room 33 at gawin ang ipinagbabawal. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin, Sir Wilmore.
Basta nagising na lang ako na naandun ako sa kwarto ng hotel kung saan kami natutulog ni Tito Jobert. Sobrang sakit ng ulo ko. Nung nagising ako, napansin ko rin na may pasa ako sa kaliwang pisngi na hindi ko alam kung saan ang galing. Agad akong nilapitan ng tiyuhin ko nung napansin niyang nagising na ako. Tito Jobert, ano pong nangyari? Anak ng tinapakang bata ka oh. Buti nagising ka na. Kanina pa ako nag-aalala. Akala ko hindi ka na magigising. Bakit parang hindi ko maalala ang mga nangyari pagkatapos kong umakyat sa ikatlong palapag? Ang alam ko, dapat ihahatid ko yung pagkain noong nasa room 39 eh. Alex, sinabihan ka na naming lahat, di ba? Bawal kang lumapit sa room 33. Pero ba't ginawa mo pa rin? Ha? Ano po? Teka tito, ano bang nangyari? Ang huling naalala ko, tumigil ako sa harap ng room 33. Pagkatapos nun wala na. Nablangko na iisip ko. Nagpunta ka sa room 39, Alex. Pero hindi mo dala ang pagkain na in-order ng guest doon. Tapos bigla mo siyang inatake. Diyos ko pong bata ka. Alam mo bang ginawa mo? Sinuntok mo siya ng walang dahilan. Ano? Ako? Hindi ko maalala na ginawa ko yun. Tito, hindi ko na maalala kahit ano pagkatapos kong tumigil sa harap ng room 33. Tsaka, bakit ko sasaktan yung guest? Di mawawalan ako ng trabaho. Ba't ko naman gagawin yun, Tito? Ewan ko ba sa'yo? Basta ganun ang ginawa mo. Nagsumbong agad yung guest ng room 39. Ganito ang nangyari, Alex. Tinulak ka noong guest matapos mo na lang siyang suntukin. Sabi nung Amerikanong yun, nanlilisik daw ang mga mata mo at parang galit na galit ka. Dahil sa ginawa mo, gumanti yung Amerikano. Abay sinuntok ka rin. Sa sobrang lakas ng suntok niya, nawalan ka ng malay. Sobrang delikado yung ginawa mo. Pero mas delikado yung dahilan kung bakit ka nagkaganyan. Pero Tito, bakit? Bakit ko ginawa yun? Hindi ako ganun. Hindi ako basta nananakit ng tao. Ako lang nagsasabi sa'yo, Tito. Wala akong maalala pagkatapos kong huminto sa room 33. Yun nga ang sinasabi ko, Alex. Hindi mangyayari ang lahat ng ito kung hindi ka ba naman saksakan ng tigas ng ulo at pumasok ka doon sa room 33. Tito, ano bang meron dun sa room 33 na yun? Bakit din ang bigat ng pakiramdam ko doon sa third floor? Parang nakakapanghina eh. Lalo kapag naglalakad doon ako sa hallway. Anong meron sa floor na yun? Basta. Ipangako mo sa akin na hindi ka napapasok sa room 33. Maliwanag. Kung hindi, sasabihin ko kay Ma'am Natasha na pauwiin ka na lang sa Pilipinas. Napagalitan din ako ni Ma'am Natasha, pero mabuti na lang hindi ako tinanggal sa trabaho. Mula noong nangyari yun, umiwas na muna ako sa third floor. Si Tito Jobert na lang muna ang umaasikaso kapag may guest sa third floor. Pero talagang naging laman ng isipan ko kung anong meron sa third floor. Hindi ko rin inaasahan na malalaman ko ang malagim na kwento sa ipinagbabawal na room 33. Ay, sa wakas, tapos na rin ang delivery. Makakapahinga na rin ako. 2:00 na pala ng madaling araw. Grabe yung mga guests sa room 52 ah. Ang lalakas uminom ng beer. Kundi lang ako binibigyan ng tip na dollars ng mga guest, hindi ko sila ikukuha ng beer sa kitchen. Tsak, magagalit si Edmond eh. Tahimik at wala namang kakaibang nangyari noong araw na yon. Pero sa kalagitnaan ng katahimikan ng gabi, may hindi ako inaasahang nangyari habang nasa elevator ako, Sir Wilmore. Ha? Bakit tumigil dito sa third floor? Hindi ko naman pinindot ah.
Ano ba naman to? Ayaw gumana ng elevator. Kailangan ko na lang siguro gamitin ang hagdan. Buwisit naman, oh. Habang naglalakad ako sa walang tao na hallway ng third floor, napansin kong tumayo na lang ang mga balahibo ko sa braso. Kinilabutan ako nang maramdaman ko ang isang kakaibang lamig na bumalot sa akin. Hindi ito pangkaraniwang lamig. May kasamang takot ang aking naramdaman. Ano yun? May naririnig akong boses. Hindi. Nai-imagine ko lang yung boses. Hindi totoo to. Kailangan ko lang makababa. Alex, Sino yan? Sinong tumatawag sa akin? Ay, who's there? Who's that? Alex. Hindi ako pasok dyan. Kailangan kong makababa. Kailangan ko umalis dito. Diyos ko po, Sir Wilmore, hindi ako matatakutin na tao pero talagang nanlaki ang mga mata ko at naihi ako sa sobrang takot nung bumukas ang pintuan ng room 33. Alex. Help me. Hindi! Kitang-kita ko ang bangkay ng isang lalaki sa loob ng room 33 na nagbikti. Nakasuot ito ng bellboy uniform namin ni Tito Jobert. Bali ang diig nito dahil sa pagkakabikti niya. Maputla ang balat nito at may mga langaw na lumalabas sa ilong, bibig at tenga nito. Kulay puti lang ang mga mata ng lalaking nakabikti at lawit na lawit ang dila nito. Tinatawag niya ang pangalan ko at pakiramdam ko ay may kung anong pwersa ang tumutulak sa akin papasok sa room 33. Ginamit ko ang buong lakas ko para pilitin ang sarili na tumakbo at makaalis sa sinumpang floor ng hotel na yon. Hindi pwede. Hindi ako pasok dyan. Hindi! Nagawa kong makatakbo sa hagdanan at dali-dali akong bumaba papunta sa kwarto namin ni Tito Jobert. Tulog na ang tiyuhin ko at hindi ko na siya ginising pa. Paulit-ulit akong nagdasal para mawala sa isip ko ang nakakatakot na itsura ng bellboy na nagbikti sa room 33. Hindi ako magkakamali. Parehong-pareho ang uniform namin at alam kong ang may-ari ng kaluluwa na yon ay nagtrabaho sa hotel namin. Kinabukasan ay kinumpronta ko ang tiyuhin ko para malaman ang lahat. Tito, may sasabihin po ako sa inyo. Isang bagay na hindi ko maalis sa isip ko eh. Ano yun, Alex? May nakita ka bang kakaiba dito sa bodega? Tito, nakita ko ang multo ng isang lalaki sa room 33. Ano sinabi mo, Alex? Multo? Sa room 33? Oo, Tito. Kagabi ko siya nakita. Lumulutang siya sa hangin. Parang nagbigti. At Tito, suot niya ang parehong uniforme na suot natin ngayon. Huwag kang magbiro ng ganyan, Alex. Hindi ito lugar para sa mga kwentong ganyan. Hindi ako nagbibiro, Tito. Kitang-kita ko siya. Bakit pareho ang suot namin? Ano pong ibig sabihin nito? Alex, hindi ito madaling ipaliwanag. Pero hindi ako ang tamang tao para magsabi sa'yo ng totoo. Bakit hindi? Anong nangyayari dito, Tito? Sino yung multo? Karapatan ko pong malaman yung nangyari dahil dito po ako nagtatrabaho. Makakaapekto sa akin yung nakita ko. Paano kung delikado yung multo? Kasi Alex, may mga bagay na mas mabuting manggaling kay Ma'am Natasha. Siya ang mas nakakaalam ng lahat. Siya lang ang makakapagsabi ng tunay na dahilan kung bakit nangyayari ang mga ito. Dinala ako ng tiyuhin ko sa opisina ni Ma'am Natasha.
Lumapit siya sa amo namin at may binulong. Nakita kong nanlaki ang mga mata ni Ma'am Natasha matapos bulungan ito ni Tito Jobert. Sit down, Alex. You have something to tell me, don't you? Ma'am Natasha, Kuan, I mean, I saw a ghost po. It is wearing the bellboy uniform, just like mine. Why is that po, ma'am? Jobert, please hand Alex a new uniform. Here it is, ma'am. A brand new set of uniform. Please give it to Alex. Bagong uniform? But why, Ma'am Natasha? What does this have to do with the ghost I saw? Alex, put on the new uniform. There's something you need to understand, but first, you need to change. Use my bathroom to get dressed. Anak nang, bakit ba kailangan ko magpalit ng uniforme? Dahil naman to. Sige na, Alex. Magpalit ka na. Sundin mo na lang si Ma'am Natasha. Okay, Ma'am Natasha. Mabilis akong nagpalit ng damit, saka lumabas ako ng banyo ng office ni Ma'am Natasha. Seryoso ang mga mukha ng tiyuhin ko at ng boss ko, pero napansin kong hindi sila masyadong tensyonado nang makitang bago ang suot kong uniforme. Thank you, Alex. Please sit down again. Alex, I owe you an apology. I'm sorry you had to see that ghost, and that I didn't tell you the truth sooner. Bakit? I mean, Ma'am Natasha, what's really going on? Who's that ghost? The ghost you saw, Alex, that was Carl. He was the bellboy before you were hired. Carl was a joyful, kind soul. He worked here with a smile on his face every day. He was saving up for his wedding. He loved his fiancée more than anything in the world. Tama yun, Alex. Mabait na binata si Carl. At magpapakasal na siya pero merong hindi magandang nangyari. Ano po? Pero, what happened to Carl, Ma'am Natasha? But one day, everything changed. Carl discovered that his fiancée was having an affair. And it was happening here in this very hotel. He found them together in room 33. In room 33? The same room where I saw him. Oo, Alex. Nakita ni Carl ang mapapang-asawa niya na may ibang lalaki at nagtatalik sa loob ng room 33. Carl walked in on them, his fiancée and another man. In that moment, something inside him snapped. He attacked the man in a fit of rage, but the man was stronger. He overpowered Carl and beat him badly. We had to rush Carl to the hospital. He was in terrible shape. What? Malaking lalaki yung kalaguyo nung mapapang-asawa sana ni Carl. Kaya naman bugbog sarado si Carl dun sa lalaki. Nakakaawa siya, Alex. Duguan ko siyang nakita sa sahig at halos wala ng hininga. Ako ang bumuhat sa kanya at isinakay sa van ng hotel. Sabay tinakbo ko siya sa ospital. After 3 days, Carl was discharged. But when he returned to work, we all noticed something different. The joy in his eyes was gone. He went about his duties as if nothing happened. But we knew he was shattered. Akala lang namin okay siya pero hindi pala. At ang masaklap pa, may binabalak na pala siyang masama. What happened to Carl, Ma'am Natasha? Then, one day, we found him in room 33. Lifeless. Carl had taken his own life in the very place where his heart was broken. His spirit never left, though. He's been here ever since, trapped by the pain of that betrayal. Binalak pa namin ni Edmund na itakbo siya sa ospital. Pero nung nahawakan na namin ang bangkay niya, malamig at matigas na to. Gabi pa lang ay patay na siya.
Diyos ko po, Tito. I'm so sorry, Alex. You didn't deserve to be dragged into this. Carl was a good man, and he didn't deserve what happened to him. I understand now, Ma'am Natasha. It's heartbreaking, but why didn't anyone tell me sooner? Bakit ikaw, Tito? Hindi mo man lang sinabi sa akin. Pasensya na, Alex. Hirap na kaming makakuha ng bellboy dahil dun sa nangyari. Nasira ang pangalan ng hotel. At naisip ko na baka umatras ka kapag nalaman mo yung nangyari kay Carl. Patawarin mo ko. We didn't want to burden you with it, Alex. But I see now you deserve to know the truth. Carl's story is a reminder of how deeply love can wound and how the past can haunt us in ways we never expect. I understand po, Ma'am. Alex, there's something else I need to tell you. The uniform you were wearing, it was Carl's. What? Ma'am Natasha, you had me wearing Carl's uniform? Are you joking, Ma'am? Why did you do that po? Alex, I'm so sorry. We've been trying to save money wherever we can. After the news of Carl's death spread, the hotel started losing customers. Business hasn't been good. We thought it wouldn't matter if you wore his old uniform. We didn't expect this. Patawad, iyo. Medyo hirap ang kita ng hotel natin. Kaya naman nagtitipid kami. Alam kong mali yung ginawa namin. At mas mali na hindi ko sinabi sa'yo. What did you say, Ma'am? Ma'am Natasha, it was a bad idea. I could have been in danger because of Carl's uniform. Do you understand po? Did you really think it was okay to give me a dead person's uniform without telling me? At ikaw naman, Tito. Pamangkin mo ako eh. Mali na yung ginawa ninyo. Hindi mo man lang inisip na pamangkin mo ako at kadugo. Parang tinablo nyo na ako niyan eh. Alex, I didn't mean to put you in harm's way. I genuinely believed nothing would happen. I just didn't want to burden you with the past. I made a mistake and for that I'm deeply sorry. Galit na galit talaga ako, Sir Wilmore. Pero pinigilan ko lang ang sarili ko na magwala dahil ayokong mawala ng trabaho. Mali ang ginawa nila sa akin at kaya naman pala ako minumulto ng kaluluwa ni Carl ay dahil suot-suot ko pala ang lintik na uniforme niya. Buwisit talaga, Sir Wilmore. Matapos humingi ng tawad si Ma'am Natasha ay inutusan niya si Tito Jobert na sunugin na ang uniforme ni Carl. Akala ko ay matatapos na doon ang lahat pero nagkamali ako, Sir Wilmore. Nakahiga na ako ng mga oras na yun, Sir Wilmore. Umuwi na yung huling nag-check-in sa hotel namin at nasa kwarto na ako. Si Tito Jobert naman may inaayos pa sa storage room ng hotel kaya mag-isa lang ako. Pagod na pagod ako kaya naman ang dali kong nakatulog. Nasaan ako? Kaninong kwarto to? Nagising ako na parang may sumasakal sa akin, Sir Wilmore. Pero ang pinakanakakatakot ay noong nalaman kong nasa ibang kwarto ako. Ano nangyayari? Bakit ako nandito? Anong ginagawa ko dito? Paano ako napunta dito? Kaninong kama to? Hindi. Hindi! Bumukas ka! Anak ng... Taragis kang pinto ka! Bumukas ka na! Hoy! Hoy! Buksan yung pinto! Tito Jobert! Edmund! Ma'am Natasha! Open the door, please! Walang tigil ako sa pagkalampak ng pinto ng kwarto para may makarinig sa akin. Pakiramdam ko ay may mga matang nanonood sa akin doon sa kwarto na yon at hindi ko alam
kung paano ko napunta sa kwarto na yon, pero takot ako, Sir Wilmore. Nahihirapan din akong huminga na hindi ko alam kung bakit. Somebody help! Please, help me! Open the door, please! Tito Jobert! Edmund! Ma'am Natasha! Is anyone there? Please help me! Tito Jobert! Tito! Parang awa na niya na, oh. Buksan na niya yung pinto! Alex, Tito! anong ginawa mo dito? Nagising ako kanina tapos wala ka sa kwarto. Nasaan ako? Kanina pa ako nakulong sa kwartong yan. Sabi ni Tito Jobert, ay bigla na lang daw akong namutla nung nakita ko ang numero sa pinto ng kwarto kung saan niya ako natagpuan. Naandun ako sa room 33. Hanggang ngayon, na ilang taon na ang lumipas mula noong nangyari yon, ay hindi ko pa rin alam kung paano ako napunta doon. Dahil sa nangyari, nakumbinsi namin ni Tito Jobert si Ma'am Natasha na magpatawag ng pari mula sa malapit na parish church para ipabless ang room 33 at para lumaya na ang kaluluwa ni Carl. Good morning po, Father. Good morning, son. It's Simon. Good morning po. Father Simon, thank you for coming. You must be Jobert and you are Alex. You're the Filipinos Natasha hired, right? Opo. Yes, Father. Father, we've closed the hotel for the day. We need to bless one of our rooms. Of course, Jobert. But tell me, why the urgency? What happened? Well, you see, Father, it's just, a precaution. We've heard something, inside the room. And, Kuan, there are things, but nothing to worry about. Our boss thought it would be best to bless the room. That's all. Father, the truth is, room 33 is haunted. It is very scary. There's a ghost inside. It's the ghost of the previous bellboy, Carl. He died in that room, and now I see his ghost always. Haunted, you say? Well, I see now why you've called me. I will do my best to cleanse the room with holy water and prayers. We must help Carl find peace. Here it is, Father. Room 33. Be careful. Don't worry, my son. I'll take care of this. The Lord is with me. Nagulat na lang ako noong biglang sumara ang pinto nung pumasok si Father Simon sa room 33. Talaga namang kinabahan ako, Sir Wilmore. Oh no! No, 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 no! Father Simon, are you all right in there? Father? Father Simon? Are you all right? Anak ng tinapaw. Wait! Just wait, Father! The door! It closed! It's okay. Everything will be fine. I'm all right in here. Don't worry. It won't open! It's stuck! Don't worry about me. I'll be fine. I have the Lord with me. Don't worry, Father Simon. I'll get the hammer and we will hammer the doorknob po. It's all right. Don't worry. Stay back. I will bless this room and set the spirit free. Just wait in the hallway. Dahil sa sinabi ng pare, ay medyo naging kalmado na ako, Sir Wilmore.
Umaga din noon at kaya naman ako kampante na walang masamang mangyayari. Nagantay kami ng chewing ko sa labas ng room 33 at naririnig namin si Father Simon sa kabilang panig ng kwarto. By the power of the Holy Father and His merciful heart, I pray that the Spirit in this room to find peace and eternal rest. With this holy water, I bless this room to cleanse it from the spirits that dwell in here. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hala, bakit biglang tumahimik? Tapos na ba si Father? Di ko alam eh. Tito, kinakabahan ako. Ba't ka kakabahan? Eh, umaga naman ngayon. Tsaka pari na yung nasa loob ng kwarto na yan. Teka, sandali. Father Simon? Father Simon, can you hear us? Help me! Father Simon! What's happening inside? Father Simon, are you alright? What's going on? No! No! Dear God, help me! Open the door! Open the door! Wait, Father! We will help you! Tito, buksan na natin yung pinto, dali! Lintik na pintuan to. Puisit! 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 Help me! Help me! Let me out! Let me out of here! Father! What's happening there? Tito, ano ba? Buksan na natin yung pinto! Ano pa bang ginagawa ko? Eh, ayaw nga bubukas! Open the door! Please get me out of here! Father Simon! Hold on there! We're trying to open the door! Let me out! Please let me out! Praise the Lord! Bumukas din! Father? Father Simon, are you okay? May the Lord have mercy. Nung biglang bumukas ang pinto, lumabas si Father Simon na putlang-putla. Pawisan siya at bakas ang sobrang takot sa mukha niya. Yung kwarto naman ay parang kinulo ng napakaraming tao. Basag ang bubilya ng ilaw, nakatumba ang mga kabinet, wasak ang silya, may lasla sa mga unan at kumot sa kama. Hindi nagsalita si Father Simon at nagmamadali itong umalis. Hinabol namin siya ni Tito Jobert para tanungin kung ano ang nangyari, pero hindi niya kami sinasagot. Tinanaw na lang namin mula sa pintuan ng hotel na sumakay na siya ng taxi. Mula noon, hindi na bumalik si Father Simon sa hotel namin. Hindi na rin kami kumuha ng iba pang pare dahil sa nangyari. Mula nung araw na yon, inutos ni Ma'am Natasha na wag nang magpapasok ng guest sa third floor ng hotel. Pero isang araw, may dumating na matandang babae at nagpumilit ito sa room 33 mag-check-in. Sabi ni Chelsea, sikat daw na manghuhula at may third eye daw ang matandang babae. Itago na lang natin siya sa pangalang Madam Rosa. Madam Rosa, are you sure you want to stay in this room? We can get you another one. You are very nice, my boy. But this is the room I want. Please open it. Ma'am, if you need anything, just let me know. I'll be right outside. Wait. Wait? Stay with me for a while, my boy. Ano pa namang matanda to? Nagpasama pa sa buwisit na kwartong to. Alex, take my things. We're leaving this room. And once we're out, lock the door behind us.
Okay. Yes, Madam Rosa. Right away. Hindi ko alam kung may nakita o kung may nagparamdam ba kay Madam Rosa, kaya sinabihan niya akong lumabas kami agad ng kwarto at ikandada ko yung pinto kapag nakalabas na kami. Madam Rosa, is something wrong with the room? Meet me in the lobby, Alex. There's something very important I need to tell you. Hindi ko alam kung ano ang gustong sabihin sa akin ni Madam Rosa nung mga oras na yon, pero alam kong napaka-importante noon. Kaya naman binitbit ko lahat ang gamit niya at sinamahan siya sa hotel lobby namin. Naupo kami sa isang mesa doon at umorder naman siya ng isang tasang tsa. Madam Rosa, I have to tell you something. There's a ghost in that room. Si Carl. His name is Carl. He is the ghost of a bellboy who died in there. My boss, Ma'am Natasha, said he hanged himself. Alex, my dear. It's much worse than that. There are several ghosts in room 33, and each one carries a dark and tragic story. Lalo akong kinilabutan nung sinabi ni Madam Rosa na bukod sa kaluluwa ni Carl, ay napakaraming kaluluwa pa ang nasa loob ng room 33. Several? Madami po. There are more ghosts in there? Yes, there's the ghost of a woman who was raped and murdered in 1975. It happened when this hotel was still a small house. She lingers in the shadows and cries of pain echoing in the night. Then there's the ghost of a politician stabbed by his own campaign manager, a betrayal so deep his spirit still roams, seeking justice. Tagaktak ang pawis ko sa sobrang takot habang nakikinig ako sa sinasabi ni Madam Rosa. Hindi ko inakalang mayroong pang ibang kaluluwa sa loob ng hotel. May babaeng ginahasa at pinatay sa lupa ng hotel noong hindi pa ito itinatayo. Meron din politikong trinahidor ng kaibigan niya. Tayong-tayo ang mga balahibo ko habang nagkukwento si Madam Rosa ng mga namatay sa hotel namin. Then there's the ghost of a little boy only 4 years old who drowned in the bathtub. His laughter, once innocent, now haunts the bathroom as a mournful wail. But the worst, the most powerful and evil spirit, it's something much darker. It feeds on fear, on despair. Bukod daw sa kaluluwa ng batang lalaki at iba pang kaluluwa na nagparamdam sa room 33, may isa pang makapangyarihang nilalang ng kadiliman daw ang nasa loob ng kwarto. Yun daw ang dahilan kung bakit maraming namamatay sa room 33. Ang nilalang na nasa loob daw ng room 33 ay nabubuhay sa takot at lungkot ng mga taong pumapasok sa loob ng kwartong yon. Nangungulikta din daw ito ng kaluluwa. Pero yung sinabi ni Madam Rosa na huli, ang talagang tumakot sa akin. Tama na po. Sorry, Madam Rosa, please stop. I can't anymore. Alex, listen to me. You were brave to stay with me in that room, and for that, I will tell you your fortune. But heed my warning. If you continue to work in this hotel, in 6 months, you will be dead. Mamamatay daw ako sa room 33 sa loob ng 6 na buwan kapag hindi ako umalis sa Alabama. Kapag nanatili ako bilang bellboy ng hotel na yon, ay malagim na kamatayan ang aabutin ko sa hotel. Sikat na manghuhula ang matandang babae na yon sa Alabama at may third eye daw ito. Madalas daw nagkakartotoo ang hula niya. Alam kong maraming tao ang hindi naniniwala sa hula at ako mismo ay hindi naniniwala doon.
pero ayoko na makipagsapalaran dahil buhay ko ang nakataya. Nag-resign ako sa trabaho bilang bellboy ng hotel. Naintindihan naman ako ni Ma'am Natasha. Sa tulong ng tiyuhin ko ay natulungan niya akong makapunta sa Canada. Pumunta ako sa kaibigan ni Tito Jobert na doon sa Canada nakatira. Naging dishwasher ako doon at dahil sa tiyaga at diskarte ay nakakuha ako ng iba pang trabaho. Nadala ko ang pamilya ko sa Canada at naging maayos ang buhay namin, Sir Wilmore. Sinabi rin kasi sa hula ni Madam Rosa sa akin na aasenso ako kapag nagsumikap ako pero hindi sa trabahong bellboy ako aasenso. Natupad lahat noong hula ni Madam Rosa sa akin, Sir Wilmore. Matapos ang 1 taon mula noong umalis ako sa hotel ni Ma'am Natasha ay nag-resign na rin si Tito Jobert. Sumunod siya sa akin dito sa Canada at tinulungan ko siya magkatrabaho dito. Sa ngayon ay maayos na ang buhay namin pero hinding-hindi ko malilimutan ang nakakatakot na karanasan ko sa Amerika. Isa na namang maganda at maaliwalas na araw para sa inyong lahat. Muli na namang magbabalik ang inyong lingkod, Sir Wilmore, upang maghatid sa inyo ng kakaibang kwento hango sa tunay na karanasan. Maniniwala ka bang sasabihin kong dahil dyan sa nakaranas umano ng isang kakilakilabot na karanasan ang ating letter sender for today? Natawagin na lamang daw natin siya bilang Georgia. Paano nga ba ito nangyari? Huwag na nating patagalin pa. Tara na't samahan niyo akong pakinggan ang kanyang kwento. Magandang gabi po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa team na bumubuo ng channel na ito. Sa totoo lang po, ay isa ko sa inyong mga active listeners na palaging nag-aabang at nagko-comment sa inyong mga videos. Sobrang ganda po ng contents nyo at masasabi kong worth it talaga ang paglalaan ko ng oras para sa inyo araw-araw. Tawagin niyo na lamang po sana ako sa pangalang Georgia. Isa po akong full-time housewife sa mister kong si Ralph. Hindi niya tunay na pangalan. Magpipitong taon na rin po siguro ang nakalilipas nang mangyari sa aming mag-asawa ang kakilakilabot na karanasang ito na noon ay talagang nagbigay ng isang malaking lamat sa aming pagsasama. Bago pa lang din kasi kami noon ni Ralph, aaminin kong hindi po naging maganda ang paraan ng pagkakakilala namin. Sir Wilmore, nang makilala ko po si Ralph, ay malapit na siyang ikasal noon sa kanyang 4-year girlfriend na si Mai, na ng mga panahong yon ay nagdadalang tao na po sa kanilang magiging anak. 21 years old pa lang po si Ralph noon, at sa totoo lang po ay hindi nila inaasahan ni Mai ang pagbubuntis na yon. Kaya naging padalos-dalos din ang desisyon nilang magpakasal sa lalong madaling panahon. Ang sabi sa akin ni Ralph noon, nagkakalabuan na talaga sila ni Mai. Nung nalaman nilang buntis nga ito, sinubukan pa rin nilang ipilit ang pagsasama nila na naging maayos naman sa loob ng medyo matagal din namang panahon.
Kaya lang ay bigla akong dumating sa buhay niya. Unang pagkikita pa lang namin ni Ralph, ay nakaramdam na kami agad ng atraksyon para sa isa't isa. Noon nga, hindi naman ako naniniwala sa love at first sight. Pero nang makilala ko siya, ay napatunayan kong totoo pala yun. Pero nang malaman kong may girlfriend na nga siya at ikakasal na, sinubukan ko naman pong umiwas. I swear to God, talagang pinilit kong pigilan ang sarili ko. Kahit na dahil nga araw-araw kaming nagkakasama sa trabaho, ay unti-unting lumalalim ang feelings ko sa kanya. At ganoon din po naman siya sa akin. Hindi ko na po pagagandahin pa ang sasabihin ko, Sir Wilmore. Sa madaling salita, kahit hindi ko po sinasadya, naagaw ko si Ralph sa babaeng sanay pakakasalan niya noon. Alam kong mali, pero sobrang mahal na mahal ko siya, Sir Wilmore. Kaya siguro, hindi na rin ako nakapag-isip na gawin ang tama noon. Nang malaman po ni May ang tungkol sa amin, siyempre nagalit siya. Mabuti na nga lang po at eventually ay mas pinili na lang niyang palayain si Ralph. Sa kondisyong hindi nito pababayaan ang magiging anak nila. Working student ako ng mga panahong yon habang si Ralph naman ay fresh graduate, kaya kumukuha muna siya ng experience. Medyo maliit pareho ang kita namin. Pero pinilit naming gawin ang lahat para lang po mag-work ang aming relasyon. Naging maayos naman po kami. Pinakasalan ako ni Ralph sa Huwes. Sa katunayan, sa unang 2 taon ng pagsasama namin noon, sobra-sobrang saya ang naramdaman ko sa bawat araw na kasama ko si Ralph. Pero hindi po yun nagtagal. Bakit ngayon ka lang umuwi? Anong oras na? Sorry love, nag-OT kasi ako eh. Tumawag kasi sa akin si May. May sakit daw si Rafi kaya kailangan niyang ipa-check up. May? Nag-uusap na naman kayo ni May? Ba, napapadalas naman yata yung pag-uusap yung dalawa, no? Bakit kaya hindi na lang kayo magbalikan? Love, ano ka ba naman? Alam mo naman kailangan talaga namin mag-usap, di ba? May anak kami. Akala ko ba okay sa'yo itong ganito? Ba't nagkakaganyan ka ngayon? Sir Wilmore, dumating po ako sa puntong para akong naging praning. Para bang unti-unti nilalamon ng selos at sobrang panghihinala yung isip at puso ko. Dahil sa takot na baka sa dalas ng pag-uusap ni na Ralph at Georgia ay muling manumbalik ang feelings nila sa isa't isa. Dahil doon, Sir Wilmore, hindi na ako palaging napapakali. Hindi na halos ako makatulog sa kaiisip na baka gawin din sa akin ni May ang ginawa ko sa kanya noon. Diyos mio, Georgia, ano ba kasing lugar to? Ang sikip-sikip. Nadyatsaka pa ng mga tao. Naku, sinisira mong beauty rest ko para lang isama ako rito. Jing, please, sandali lang naman tayo eh.
Promise, after ng session ko kay Madam Lilia, ililibre kita dun sa paborito mong coffee shop. Ano pa ba magagawa ko? Nakaladkad mo na ako rito. Ano ba kasing session yung pinagsasabi mo? Magpapahula ako. Ano? Ano naman papahula mo? Wait, parang alam ko na. Don't tell me si Ralph now. OMG! Baliw ka na, girl. Masisisi mo ba ako? Alam mo naman ang history namin ni Ralph, di ba? Paano kung tama nga yung hinala kung nagbabalikan na sila ni May? Paano kung bawiin niya sa akin si Ralph? Georgia, ano ba? Sino ba inuuwian? Hindi ba ikaw naman? Hayaan mo na ako, Jing. Malay mo, di ba? Dahil dito mawawala ang worries ko. Ay, naku, bahala ka na nga. Madam Lilia, ako po ito, si Georgia. Yung nagpa-schedule sa inyo nung isang araw. Ikaw pala yan, Iha. Halika, pasok ka. Halika, maupo ka na sa harap ko, Iha. Ang sabi mo sa akin kahapon, hindi sarili mo ang ipapahula mo, kundi ibang tao. May dala ka bang litrato niya ngayon? Oo po, meron po. Heto po, oh. Kinakasama mo ito, tama ba? Gusto mong alamin kung nambababae? Oo po. Ano pong nakikita niyo tungkol sa kanya? Nako, Iha. Hindi gaanong magandang nakikita ko tungkol sa asawa mo. Bantayan mo siya. Kasi tama ang hinala mo. May nakikita akong posibilidad na masira ang relasyon niyo dahil sa ibang babae. Sinasabi ko na nga ba eh. Lalo akong napraning, Sir Wilmore. Simula noon, makailang ulit akong nagpabalik-balik sa tanggapan ni Madam Lilia para lang po magpahula tungkol sa asawa ko. Madalas na rin kasi kaming nag-aaway ni Ralph noon. May mga times pa na halos hindi na siya umuwi sa bahay para lang hindi kami magkita. Pakiramdam ko noon, kaunti na lang, ay hiwalayan na rin talaga ang kahahantungan ng relasyon namin. Hanggang sa may mangyaring susubok talaga sa aming pagsasama. Nakakasawa ka na, Georgia. Alam mo, kung wala ka nang ibang gagawin kundi yung paghinalaan ako, mas mabuti pa maghiwalay na nga lang talaga tayo. Sinasabi ko na nga ba? Madali lang sa'yong gawin yan dahil alam mong babalikan kita. Hindi nga yun ganon. Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa... Ralph, bakit? Ano nangyayari sa'yo? Sumasakit ng dibdib ko. Ay, hindi ako makaya. Anong nangyayari sa'yo? Sandali, dadalhin kita sa ospital. Wala raw mali kay Ralph, Sir Wilmore. Yun ang sabi ng doktor nang ipatingin ko ang asawa ko. Lahat na po yata ng test at pag-i-examine ay ginawa na nila sa kanya. Pero wala pa rin silang nakitang problema. Hindi ko na po alam kung ano ang aking gagawin. Hindi na rin po nakapagtrabaho noon si Ralph
Dahil bigla rin po siyang nangayayat. Bumagsak po ang katawan niya. Naging halos butot balat. Malayong malayo na sa dati niyang itsura. Matipuno po ang katawan ni Ralph noon, Sir Wilmore. Pero, ng mga panahong yon, bigla talaga siyang natuyot. Hindi ko alam kung paanong nangyari yon. At wala rin pong makapagpapaliwanag sa akin ng maayos. Hanggang sa sobrang pagkadesperado ko na, ay albularyo na ang sunod kong tinakbuhan. Ineng, pumasok na kayo. Kayo na ang sunod. Uy, Georgia, kayo na raw. Halika na. Tutulungan na kitang alalayan niya si Ralph. Sige po. Halika na, love. Sige. Nako, iyo. Mukhang ubos na ubos ka na. Gusto ko lang po sanang malaman kung ano ang nangyari sa kanya, Manong. Bigla na lang hong nagkaganyan ng asawa ko. Sandali, tatawasin ko yung asawa mo. Iya, hindi ganong malinaw ang nakikita ko sa asawa mo. Basta ang alam ko lang, isang matandang babae ang may gawa nito. Pero hindi naman siya galit. Hindi na siya naiinis o naiinggit. Parang hindi niya nga alam ang nangyayari sa inyo eh. Ano? Matanda ho? Naku, Georgia, parang may hinala ko kung sino eh. Actually, matagal ko nang iniisip na baka siya nga yung may gawa niyan kay Ralph. Kaya lang syempre, ayoko namang magbintang, di ba? Sino naman ang tingin mo, Jing? Si Madam Lilia, yung manghuhula. Di ba sa kanya ka lang naman nagpupunta? Manghuhula? Anong manghuhula? Ay, hindi ba alam ni Ralph? Naku, sorry. Dahil sa best friend kong si Jing, Sir Wilmore, nalaman ni Ralph ang tungkol sa ginawa kong pagpapahula para malamang kung may kalaguyo ba siya o wala. Napilitan na rin po kasi akong umamin noon. Hindi man sumagot at nagsalita si Ralph ng mga sandaling yon. Alam kong sa loob-loob niya ay nagagalit siya sa akin. Lalo pa, at hindi niya na po ako halos tinitingnan pagkatapos kong umamin. Iya, sa tingin ko, peke ang manghuhulang napuntahan mo. O kung hindi man, hindi niya lubos na nalalaman kung paano gamitin ang kakayahan niya. Alam niyo kasi, may epekto talaga sa inyo kapag yung taong nalapitan niyo ay hindi naman talaga marunong. Pwedeng manghina. Hindi lang ang espiritual niyong enerhiya, kundi pati na rin ang physical ninyong pangangatawan. Kung minsan pa nga, umabot din sa puntong sa bawat pagpapahula o pagpapabasa mo sa iyong sarili, katumbas nun ay mababawasan din ng isang araw ang buhay mo. Kaya ang tanong ko sa iyo, gaano mo nakatagal na pinahuhulaan ang asawa mo sa matandang sinasabi mo? Magkakalahating taon na po. Sus Mariosep, kaya naman pala halos matuyot na itong asawa mo. Mabuti na lang naagapan mo bago pa mahuli ang lahat. Sa totoo lang sa ginawa mo, Ineng,
Parang unti-unti mong pinatay ang katawan ng asawa mo. My gosh! So ibig pong sabihin, maaaring lahat ng sinabi sa kanya ni Madam Lilia, hindi po totoo, Manong? Malamang sa malamang ay gano'n na nga. Mukhang naloko lang kayo. Diyos ko po! Ano itong ginawa ko? Ralph! Sorry, Ralph! Huwag kayo mag-alala. Sa tingin ko naman kaya ko pang ayusin yung problema ninyo. Paano po? Patatalbugin ko sa kanya yung epekto ng hula niyang palpak. Ganun na nga po ang ginawa ng albularyong si Mang Arturo Sir Wilmore. Nagsambit siya ng mga kakaibang salita na parang dasal. Habang ginagamot niya ang asawa kong si Ralph, kung tama ang pagkakaintindi ko, parang inireverse niya yung epekto ng paulit-ulit kong pagpapahula kay Madam Lilia. Sobrang sising-sisi po talaga ako noon dahil sa kapraningan ko. Munti ko nang ipahamak ang buhay ng asawa ko. Hindi ko naman kasi alam na may side effect pala yung mga ganong simpleng pagpapahula lang. Mabuti na lang po, hindi naging matagal ang pag-epekto ng ginawang panggagamot ni Mang Arturo kay Ralph. Dahil pagkalipas lang po ng 2 buwan, ay parang magic na bigla na lang bumalik sa dati ang sigla ng asawa ko. Ang lakas-lakas mo na talaga ulit, love. Buti na lang talaga, magaling yan si Mang Arturo. Pero, kung hindi lang talaga dahil sa kapraningan ko, hindi ka naman magkakaganon eh. Muntik pa tuloy mawala ng tatay ang anak mo nang dahil sa akin. Love, ano ka ba? Napatawad na nga kita, di ba? Tsaka, akala ko ba, kaya natin hiniram tong si Rafi para makapag-bonding tayong tatlo at makapagsaya. Eh bakit nagdadrama ka dyan ngayon? Sorry. Oo nga. Sige, hindi ko nababanggitin yon. Bibi Rafi, halika nga muna kay Tita Georgia. Tayo naman na maglaro. Kanina pa kayo niyan daddy mo eh. Oh, anong tinitignan mo dun sa kusina, baby? Rafi, nagugutom ka na ba? Tata, Mumu. Mumu doon. Mumu, Tata. Bad. Nang sabihin yon, instantly ay bigla na lang po akong nakaramdam ng matinding pangingilabot. Biglang nagtayuan ang balahibo ko sa hindi ko malamang dahilan. Siguro po, dahil na rin katatapos lang naming dumaan ni Ralph sa isang nakakikilabot ding pagsubok. Sobrang lakas po ng palahaw ni Rafi noon habang itinuturo niya yung kusina ng bahay namin. Medyo madilim kasi ang parting yon ng bahay dahil nagpapatay kami noon ng ilaw kapag hindi naman yung ginagamit. Unti-unti akong lumingon sa parting yon kahit na parang may himatay na ako sa takot. Pero nagsisilang po ako, Sir Wilmore, kasi hindi nga ako nagkamali. Sa paglingon ko doon,
tumambad sa akin ang figura ng isang matabang matandang babae na nakatingin sa akin habang may nakatakip pang itim na belos sa mukha niya. Katulad ng palaging suot ni Madam Lilia sa tuwing magpapahula ako noon sa kanya. Sino ang matandang yan, Georgia? Nakikita mo rin siya, Ralph? Oo, halika na, bilis. Umalis na muna tayo rito. Higit-higit ako ni Ralph noon, Sir Wilmore, habang karga-karga ko naman si Rafi. Tumatakbo kami papuntang pintuan, pero hindi pa man kami tuluyang nakalalabas, ay bigla namang sumulpot si Madam Lilia sa harap namin. Partida, Sir Wilmore, dahil medyo maliwanag pa sa labas ng mga sandaling yon. Hindi pa tuluyang lumubog ang araw. Galit na galit si Madam Lilia habang tinititigan kaming mag-asawa. Nanginginig ang ulo niya sa sobrang panggigigil. Ganun pa man, ay wala naman po siyang ginawa kundi tumayo at tumitig lang sa amin bago siya biglang naglaho. Para akong pinanghinaan ng mga buto. Nung sa wakas ay nasigurado kong wala na nga siya. Si Jing. Tumatawag si Jing. Hello, Jing. Georgia, OMG, te. Hindi ka maniniwala sa sasabihin ko sa'yo. Nagpakita sa akin si Madam Lilia kanina habang kumakain akong mag-isa sa bahay. Galit na galit. Kaya ngayon, pinuntahan ko yung bahay niya at nalaman kong wala na nga talaga siya. Bigla na lang daw siya nag-collapse. Ang sabi ng mga kapitbahay. Jing, nagpakita rin sa amin si Madam Lilia ngayon. Pati na rin sa anak ni Ralph. Diyos ko po, didiretso ako ngayon dyan sa inyo, te. May dala ako sa sakyan. Pumunta tayo simbahan. Sige. Nang dumating si Jing, Sir Wilmore, hindi na kami nag-aksaya pa ng panahon. Sumakay na kami kaagad sa kotse niya. At halos palit pa rin niya na yon. Makarating lang kami agad sa simbahan. Halatang pare-pareho po kaming shock ng mga sandaling yon. Ni hindi nga po namin nagawang pag-usapan ang tungkol sa nangyari. Jing, naririnig mo ba ako? Jing, hindi magandang biro to. Jing, ano bang nangyayari sa'yo? Ayaw na ba ng ganito? Sama-sama tayong mabubulok sa impyerno. Ano? Jing, please! Mababangga tayo! Hindi ko alam, Sir Wilmore, kung sino ba sa amin ni Madam Lilia ang nagkaroon ng mas malalang parusa. Ako ba? O siya? Alam ko, dahil sa simpleng hula na isinagawa niya sa asawa ko noon, binawian siya ng buhay. Pero Sir Wilmore, minsan ay nahihiling kong sana ay nagkapalit na lang kami ng sitwasyon. Nang araw kasi nang maaksidente kami ni Ralph, Rafi at Jing, yun na rin ang huling araw na naging masaya ako sa buhay ko. Pagkatapos kasi noon, nawala na rin sila sa akin. Sir Wilmore, dahil po kasi sa aksidenteng yon, ay binawian ng buhay ang best friend kong si Jing.
Siya ang may pinakamalalang injury sa aming lahat. At alam kong kasalanan ko ang nangyari sa kanya. Kasalanan ko ang lahat. Nakaligtas naman po kaming tatlo ni na Ralph at ng anak niyang si Rafi. Simula po noon ay naging malaki na ang nagbago sa buhay namin. Ako ang sinisisi ni Ralph sa muntik ng pagkapahamak ng anak niya. Kaya po simula noon ay naging malamig na rin ang pakikitungo niya sa akin. Bagamat hindi naman po niya ako hiniwalayan. At hanggang ngayon ay inuuwiin niya pa rin ako. Pakiramdam ko, hindi na rin talaga kami mag-asawa. Sa tingin ko po, bukod sa kadahilan ng kasal kaming dalawa, ay naaawa na lang din talaga sa akin si Ralph. Kaya nagtitiis siyang makisama sa akin hanggang ngayon. Ni hindi niya nga po pinahawakan o pinalalapit man lang sa akin ang anak niya. Dahil sa takot na baka mapahamak lang daw ito sa kamay ko. Sir Wilmore, gusto ko sana magtanong. Sa tingin niyo po ba, tama ang desisyon kong palayain na lang si Ralph? Mukha po kasing hindi na rin naman mag-work ang relasyon namin eh. Mabuti na rin po siguro na wala siyang anak sa akin para hindi na rin po kami kaanong mahirapan. Kapag sinabi ko na sa kanyang ayos na sa akin, naiwanan niya ako. Tingin ko po, ito na ang parusa ko sa lahat ng kasalanang nagawa ko simula pa noon. At handa na akong tanggapin yon sa wakas. Sir Wilmore, maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng oportunidad na magkwento sa inyong channel. Maraming salamat din po sa lahat ng nakinig. Ako nga po uli, si Georgia. Hanggang dito na lamang po. Paalam.